Hello sa inyong lahat at welcome back! Para sa araw na to, may kwento tayo tungkol sa isang bayani na, grabe, puno ng hiwaga at tapang. Isang alamat sa Visayas na sinasabing kasing bilis daw ng kidlat. So, sino nga ba tong bayaning to? Narinig nyo na ba yung kwento tungkol sa kanya? Well, siya si Pantaleon Villegas. Pero mas kilala natin siya sa pangalang Leon Quilat. Tara talamin natin ang kwento niya. Okay, para masimulan ang kwento niya, kailangan nating pumunta sa Visayas. Dito kasi talaga sumikat at naging alamat si Leon Quilat. Siya, yung tinitingalang bayani ng mga Cebuano. Pero, eto yung interesting part. Alam nyo ba na ang kinikilalang Leon ng Cebu ay hindi pala talaga taga Cebu? Nakakagulat, di ba? So, paano nangyari yun? Ayan. So lumalabas na, pinanganak pala siya sa Negros Oriental noong 1873. Ibig sabihin, tagalabas siya. Pero dahil sa galing niya, siya mismo yung pinadala ng katipunan mula pa sa Maynila para pamunuan ang revolusyon sa Cebu. Imagine that, isang dayo inataasan na pag-isahin ng mga Cebuano. Ang bigat ng misyon, di ba? Okay, so yun yung background niya. Pero ang tanong, bakit Quilat? Saan galing yung pangalan na yun? May powers ba siya, parang superhero, o may iba pang dahilan sa likod nito? Dito ngayon papasok yung alamat versus katotohanan. Sabi ng mga kwento-kwento, may agimat daw siya. Ito raw yung dahilan kung bakit ang bilis niyang kumilos at nawawala na lang bigla sa gitna ng laban. Pero, ang totoong kilat niya? Well, yun yung pambihirang bilis niya mag-organisa ng tao. Yung abilidad niyang pag-isayin ang mga Cebuano in such a short time. He was a master strategist at isang sobrang charismatic na leader. Yun ang tunay niyang kapangyarihan. So punta na tayo sa masasabi nating highlight ng buhay niya bilang revolusyonaryo. Yung laban na talaga namang nagsemento ng pangalan niya sa kasaysayan. Okay, so picture this. April 3, 1898, si Leon Quilat pinangunahan ang isang matapang na pagsugod sa mismong puso ng Cebu City at ang armas nila, karamihan itaklang at iilang baril. Pero napaurong nila ang mga Espanyol at hindi lang yan, sa loob lang ng ilang araw, boom! Malaya na ang Cebu, nasa kamay na ng mga revolusyonaryo. Sobrang bilis ng pangyayari! And this is why it's so importante. Yung tagumpay na to, pinatunayan niya na yung revolusyon hindi lang para sa Luzon. Buhay na buhay ang diwa ng pag-aalsa sa buong Pilipinas. So, yung panalo sa Cebu, panalo yan para sa buong bansa. Pero, gayang ng maraming kwento ng bayani, dito na papasok yung malungkot na parte. After ng matinding tagumpay, biglang iikot ang tadhana. Dito na magbabago ang lahat para kay Leon Quilat. Ang setting, Good Friday 1898, sa bayan ng Carcar, Cebu. Isipin nyo, Biyernes Santo, isang araw sana na solemne, pero naging isa sa pinakamadilim na araw para sa revolusyon. Dahil sa araw na to, pinatay si Leon Quilat. Pero yung pinakamasaklap sa lahat, hindi mga Espanyol ang pumatay sa kanya, hindi ang kalaban. Kundi yung sarili niyang mga kasamahan. Bakit? Isang salita lang, takot. Natakot sila sa posibleng brutal na ganti ng mga Espanyol dahil sa tagumpay nila. At yung takot na yun ang nagtulak sa kanila para i-betray at patayin ang sarili nilang leader. Grabe no, napakasakit nang nangyari. Pero kahit na ganong katrahedya ang dulo niya, yung buhay at kamatayan ni Leon Quilat, nag-iwan niya ng napakahalagang aral para sa ating lahat. So ano yung mga aral na to? Number 1, pinakita niya na ang pagiging bayani wala yan sa kung taga saan ka. Hindi mahalaga kung saan ka pinanganak. Pangalawa, unity is everything. Yung pagkakaisa talaga ang susi sa tagumpay. At pangatlo, at siguro ito ang pinakamahalaga sa lahat, madalas, ang pinakadelikadong kalaban ay yung distrust, yung kawalan ng tiwala sa loob mismo ng grupo nyo. Isipin niyo ulit to Inalay niya yung buhay niya para sa kalayaan ng mga tao sa isang lugar na hindi niya tahanan. Para sa akin, yun yung ultimate definition ng pagiging bayaning Pilipino. Isang sakripisyo na walang pinipiling probinsya o rehiyon, para sa bayan talaga. So yun ang kwento ni Leon Quilat, isang kwento ng tagumpay at sa huli, trahedya. Pero gusto ko marinig mula sa inyo, may alam ba kayong ibang kwento o kahit anong detalye tungkol sa alamat niya? Kasi importante na yung mga kwentong tulad nito, pinag-uusapan natin para hindi sila mawala sa ating alaala. Maraming salamat sa pagsama at hanggang sa susunod!
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.